Bilang magulang, lagi po nating isaalang-alang ang kalusugan ng ating mga anak dahil gusto po nating malusog at masigla ang kanilang pangangatawan hanggang sa kanilang paglaki. Kaya't sa araw po na ito, nais naming maghatid ng kaunting kaalaman kung ano nga po ba ang kahalagahan ng breathing exercises sa kalusugan ng mga bata. Para po sa detalye, panoorin natin ito. Magandang araw mga kasangbahay, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Takanay, your pediatrician for today. Ang paghinga ang kadalasan nating hindi napapansin pagdating sa pangangalaga sa kalusugan ng ating mga anak. Aside from this, hindi familiar ang ibang mga tao sa breathing exercises or ehersisyo para sa mga baga. However, maraming benepisyo ang makukuha sa pag-ehersisyo para sa baga, kaya naman mahalaga dapat nating malaman ito at maituro sa ating mga anak. So let's start our discussion now. Ang paghinga ng bata ay pwedeng maapektuhan kung siya ay may health conditions na nakakaapekto sa pagpasok ng hangin sa kanyang katawan. Ang normal na paghinga ng bata ay depende sa edad. So for 0 to 6 months, 30 to 60 breaths per minute, 6 to 12 months, 24 to 30 breaths per minute, 1 to 5 years old, 20 to 30 breaths per minute, 6 to 12 years old, around 12 to 20 breaths per minute, at pag 12 years old and above, 20 breaths per minute. Kapag ang paghinga ng bata ay lagpas sa mga nabanggit na bilis ng paghinga, at lalo na kung may kasamang hirap na effort sa paghinga, pag-alo ng tiyan at pagtaas ng mga balikat, ipa-check up nyo agad ang bata dahil ito ay maaaring nagsasabi na may problem siya sa paghinga. Kung ang bata ay may breathing problems at nagpapagaling na siya sa bahay, siya ay pwedeng suportahan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maayos na circulation ng hangin sa bahay. Buksan ang mga bintana at pinto upang maganda ang daloy ng hangin sa bahay. Gumamit din ng air purifier upang malinis ang hangin sa paligid. Ibigay din ang mga gamot na inireseta ng inyong doktor sa tamang oras. Kung ang bata ay hihiga, siya ay lagyan ng unan sa ilalim ng ulo para mas mataas ang kanyang ulo kaysa katawan. Pakainin din ng healthy food ang bata at pinumin ng tubig everyday. Ilayo din siya sa usok ng sigarilyo, usok ng vape at iba pang nagpapadumi sa hangin. Ang mga breathing exercises ay pwedeng makatulong sa bata upang lumakas ang kanyang mga baga. Nakakatulong din ito na mawala yung kanyang stress at anxiety, nagpapataas ng resistensya at energy din ng bata. Ilan sa mga fun breathing exercises para sa mga bata would be, una, smelling flowers, kung saan nag-imagine yung bata na umaamoy siya ng bulaklak, breathing deeply inhale sa nose, then exhale sa mouth. Pwede rin yung blow-out candle kung saan nag-i-imagine yung bata na nagbo-blow siya ng birthday cake. Pwede rin yung blowing bubbles kung saan nag-i-imagine yung bata na siya ay nagbo-blow slowly para mabuo ang isang bubble. At nandyan din ang deep belly breath kung saan ilalagay ang isang kamay sa kanyang tiyan at ang kanyang isang kamay naman sa dibdib. Magka-count siya 4 breaths, inhale, then exhale slowly. Kung may breathing problems ang bata, ang sleeping positions na makakatulong sa kanya ay ang patagilid or side sleeping o kaya naman ay ang pagtulog na nakadapa sa kanyang tiyan. Dapat din mag-exercise at mag-breathing exercises ang bata everyday. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Takanay. You can contact me through my Facebook or YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you in our next episode. Ayan mga mommies and daddies, naku, let's practice this kind of exercise para po sa ating mga anak, naku, dahil marami palang benepisyong makukuha dito. At bago po tayo dumako sa ating main topic ngayong araw, I would like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Naku, maaari nyo rin po kami balik-balikan, mga kasambahay, ang mga episodes ng Doctors on TV sa aming Facebook page at YouTube channel. Kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Ako, marami pa po tayong pag-uusapan maya-maya, mga kasambahay. Yan po ay sa pagbabalik ng Doctors on TV.
back mga kasangbahay! Naku, ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa interstitial lung disease. And to bring a wealth of knowledge and experience, we are thrilled to have distinguished guest with us today, a trailblazer in the field of pulmonology. So without further ado, let's give a warm welcome to Dr. Jean Cabal Sablan, a pulmonologist from Makati Medical Center. Hi, Dr. Jean! Welcome to Dr. Zone TV! Hi, Doktora. Good morning! Yes, and baka gusto mo na pong batiin ang ating mga viewers. Hi, good morning po sa inyong lahat. Yan, and ito, Doc, no? Sa panimula, alam natin ang interstitial lung disease kasi medyo bihira, no? It's a rare disease, but of course, meron pa rin mga naaapektuhan po nito. Kaya maganda rin na may kaalaman ng ating mga kasambahay tungkol sa sakit o sa kondisyon na ito. Can you explain more what interstitial lung disease is? Well, interstitial lung disease is actually, tama yung sinabi mo, it's an uncommon disease. It's actually rare. It may progress or develop into pulmonary fibrosis, no, or yung scarring of the lungs, no. Yung scarring of the lungs, ang nangyayari dun sa interstitium, yun yung area na affected. Yung interstitium is actually the area or the tissue in between the alveoli or the air sacs and the blood vessels. So, ang nangyayari pagka in time, over time, sa mga pasyenteng may interstitial lung disease, nag-stiffen siya, no? Nag-harden yung interstitium, kumakapal siya, nagkakaroon din ng inflammation. So therefore, mahirap pumunta yung oxygen to the blood. So nagkakaroon ng shortness of breath yung mga patients. I see. And ito okay, no? Siguro, Doktora, para mas maliwanagan po yung ating mga viewers. Na-mention nyo kasi kanina yung alveoli or yung plural yan ng alveolus, di ba? Ang alam natin, ang ating baga, parang may mga balloon yan or lobo, yes, di ba? Bilog-bilog, ganyan. So basically, yan po yung nag-e-expand yung bawat isa para maka-accommodate ng hangin, okay, ng oxygen. Now, so magkakatabi ho yan. So ang sinutukoy nyo po dito when we talk about interstitium, okay, so basically, kung magkakatabi ang mga lobo, yung spaces po sa in-between ng bawat lobo. Tama, Dok? Yes, oo. Okay, so yun ang naaapektuhan dito sa condition na ito. Yes. Yeah. Oo. And okay, so usually po, kapag nakita nyo yung pasyente, siyempre sa una pagdating po ng pasyente, kumbaga sa ER o kaya sa clinic nyo, hindi naman alam na kagad yun ang sakit, hindi ho ba? Usually po, ano ang common manifestations nitong pasyente na may interstitial lung disease? Well, yung mga common symptoms of interstitial lung disease is number one, yung chronic cough, no? So usually yung cough within months to years, non-productive siya, so usually dry cough. And then, nagkakaroon din ng mga progressive shortness of breath, easy fatigability, madaling mapagod, may generalized body weakness, and pag mga severe cases, weight loss. Okay, pero nangyayari rin po ba na pwedeng wala rin pong sintomas o senyales ang isang pasyente may interstitial lung disease? Yes, oo, pwede rin mangyari yun, no? So, kasi hindi naman lahat ng ILDs progressive. So, may mga milder forms din ng ILD. So, that's usually pagka milder forms or early stages ng disease, wala pang masyadong symptoms or none to minimal symptoms pa. Pero once na may symptoms na siya, like chronic cough or shortness of breath, usually, may scarring na yung lungs or may tinatawag na pulmonary fibrosis na. So, generally, irreversible na pagkaganon. Ibig sabihin na irreversible, hindi mo na maibabalik hindi sa na siya normal mababalik na sa normal na baga. Kasi meron ng meron ng peklat. Yes, okay. Nagsa-scarring na kasi. I see. And usually, bago dumating sa inyo ang pasyente, malala na ba kalimitan ang interstitial lung malala disease? na. Kasi nga, initially, early stages, wala pang symptoms eh. So, usually, nakakatch natin late stage na ng disease. Dapat talaga as early as yung pag may symptoms na, wag nang paabutin ng 1 taon or buwan, magpa-check up na sa inyong doktor. Punta na kagad kasi baka akala kasi nila simpleng mga parang ubos-sipon lang o kaya or akala hindi mawawala din to, ganyan. Oo, kasi nagmimimic siya yung symptoms niya, parang shortness of breath, parang asthma, yung iba naman parang respiratory tract infection lang na yung kaya-kaya lang, gano'n. No? So, mas mahirap lalo kung ang pasyente ay may concomitant, another concomitant lung disease. Okay? Kasi baka lalo na kung asthmatic ang isang pasyente, iisipin niya na isa lang yun sa mga atake niya. Yes. I see. And ano ba sanhi nito, Doc? Ano usual cause po ng interstitial lung disease? Well, marami siyang causes, no? Number one, yung occupational or environmental exposure to mga certain dusts tulad ng mga asbestos dust from construction, yung mga silica, coal dust from yung mga mining, and also yung mga exposure to mga bird droppings or yung mga may poultry sa mga chicken can also cause na hypersensitivity pneumonitis
isang form din ng ILD. So marami iba-iba. So oo. basically, kung ang isang tao ay nasa gantong klase ng industry, medyo dapat mas alagaan niya ang kanyang baga. Yes. Magpakonsulta, okay, ng True. mas regular para at Oo. least na-evaluate siya at hindi na lumala pa kung sakaling meron niyang nag-uumpisang interstitial lung disease. Tapos yung mga ibang causes pa, medications can also cause ILD, yung mga chemotherapeutic agents, yung mga pasyenteng may cancer, yung mga may radiation therapy na history na exposure to radiation na cancer patients din. Also, yung may medical conditions like mga autoimmune disease, connective tissue disease like mga rheumatoid arthritis, or yung mga scleroderma, may lupus, yun, maaari silang magkaroon ng ILD. And meron din subset of patients na unknown yung cause, hindi alam, so tawag doon idiopathic form. I see. Okay, so napakarami pala talagang Yes. pwede maging cause ng interstitial lung disease. And kanina na-mention nyo yun na parang usually pag early stage of ILD, wala pang nararamdaman o kaya wala pang masyadong manifestation yung pasyente. But I mean, can this also be progressing ng mabilis din on the other hand? Yes, oo, pwede. Actually, yung course ng illness, ng ILD, it varies eh. Minsan stable lang, minsan slow yung progression niya, minsan mabilis yung progression, no? Lalo na pagka idiopathic pulmonary fibrosis or yung mga progressive pulmonary fibrosis, medyo mabilis siya within months, no? Within months ng onset of symptoms. I see. And alam ko kanina na pag-usapan na natin kung ano po yung mga sanhi like you mentioned na pwedeng yung mga sa mining, may sinabi kayo mga exposure sa silica. So I mean, gusto ko lang i-reiterate po natin sa ating mga kasangbahay kung sino ba yung mga at most risk na magkaroon nito para at least medyo sa mga ating mga manonood, no? Alam nila na ikaw ganito ang ang trabaho mo, may ganito kang exposure. So dapat pala talagang you visit a pulmonologist regularly just so to ensure na wala ka nag-uumpisa na ILD. Sino po yung mga parang mas nasa alanganin na magkaroon ng ILD? Yung may mga exposure to yung mga sinabi kong dust na elements kanina na pwedeng mag-cause nung ILD, pwedeng may mga genetic predisposition din tulad ng halimbawa yung mga magulang or mga siblings nyo, meron ding mga autoimmune disease, no? So pwede ka rin magkaroon ng autoimmune problem that can also cause ILD as well. And also yung sinabi natin na idiopathic pulmonary fibrosis or yung mga pwede siyang yung mga risk factors kasi niya unknown cause, 'di ba? Pero yung mga risk factors niya could be advanced age, male gender, tsaka yung may smoking history. So yun yung mga at risk for IPF. And yung kanina nga yung construction workers, okay, yung mga nagtatrabaho sa minahan. And yung miski po yung may mga like may mga hika also, dapat nagpapa-check, hindi lagi iniisip na baka hika lang ang meron siya. Kasi baka mamaya meron palang underlying din na lupus or pwede, underlying. diba? Okay. Pwede rin. I see. So basically, ang idea natin sa interstitial lung disease, so kung may mga ibang gamot na ginagamit and yung may mga ibang sakit, maganda hindi lamang pag nagpapa-check up ay nakafocus dun sa kung ano yung sakit nila. Kasi baka mamaya they're dealing, di ba? Alam din natin na pwede nagdi-deal ng isang syndrome. O kaya, ito naman, baka mamaya may iba na rin palang idinudulot yung kanilang existing na sakit. Tama po, Doktora? Okay, and may sinasabi po, di ba, na 3 C's, okay, when we talk about interstitial lung disease. Can you expound this, Doctor? Well, yung 3 C's of ILD are number 1, cough, chronic cough. Number 2, yung clubbing, no? Clubbing ng nails. Yung clubbing ng nails, ibig sabihin nag-widen yung nails, tas nag-broaden yung fingertips, no? Dulot yun ng mababang oxygen level sa dugo. Also, yung 3rd C is yung crackles na tinatawag. So, yung crackles, pag nag-auscultate yung doktor, gumamit ng stethoscope. ng stethoscope. Pag chinecheck yung baga, may mga crackling sound, gano'n. Yan daw yung doktora, yung parang ginaganon mo yung buhok, ganun tunog. Tsaka yung mga velcro, yung parang yung pandikit, yung tinatangka. Yun siya. Ganon ano siya. ba Tagalog ng velcro? Pero alam natin yun yung parang pinandidikit, no, na yung magaspang. Okay. So, kaya yun nga, yung simple na kapag ang buhok ay yung parang gumagawa ka ng ganito, may ganong sound. O kaya, imagine niyo yung kawali, lagyan nyo ng asin, di ba? So, these are, yun ang tunog ng crackles. Okay. So again, you mentioned about cough,
Pagka-cough, meron po ba laging plema o pwedeng wala? Non-productive usually. Non-productive. Ibig sabihin wala daw plema. Dry. Clubbing yung dito sa fingertips na lumalapad. Okay? Dahil sa kakulangan ng oxygen. And third, yun po yung crackles. Okay? So, but yung sa ILD naman, hindi lahat nagkakaroon ng clubbing. No? Usually mga late stage na. Okay. Kasi pang matagalan yan, doktora, di ba, chronic na mababa yung oxygen levels. No? Kung kaya, nahihirapan. Kasi yung mga distal, yung mga nasa dulo, sila yung parang nakakompromise po ng oxygen. Kaya siguro yun yung kanilang way para makapag-compensate. Okay. And ito, doktora, why does one get interstitial lung disease? I mean, alam ko medyo parang ano yung question but kasi di ba it's very rare. And then, hindi ba yung kaya ng body natin na mag-compensate na lang? Bakit bakit interstitium ang nahihit, hindi mismong yung mga alveoli? Yung interstitial lung disease kasi pwedeng magkaroon nga genetic predisposition, tsaka yung exposure nga to mga elements na nakakapag-cause ng ILD. And of course, nagkakaroon din sila pagka may mga lifestyle habits tulad ng smoking, so they can also develop ILD. So, marami multifactorial siya, doktora. Okay. Now, kung kunyari dinadiagnose na siya, you mentioned about kanina pagka nagkaroon na ng pag early diagnosis, kayang mahabol, kayang mabalik. Yes. However, pag nagkaroon na ng pulmonary fibrosis o yung peclat or yung scarring, okay, dito sa affected part ng lungs, no? So, basically, parang how does one patient with ILD deal with it? Paano yung buhay niya pagka nasa ganong stage na? Well, actually, pagka milder form ng ILD, so ano pa siya, they can actually live a normal life, no? So, pwede naman normal yung life with minimal treatment, but syempre, once na progressing or severe na yung ILD niya, very challenging talaga. So, syempre, kailangan yung pasyente ma-accept na yung disease kasi nga chronic siya And then number 2, they need to monitor their symptoms on a daily basis. For example, parang titingnan nila, mas hinihingal ba ako this month compared to last month? Mas inuubo ba ako today compared to the previous week? So, minomonitor nila yung symptoms nila on a regular basis. And also, minamanage din yung disease with the help of their doctors. I see. How about pain? Does the patient with ILD feel any pain? Well, actually, ang pain is not a common manifestation of ILD. But usually, lalo na pag mga IPF na deconditioned na yung katawan nila, they have muscle weakness already, they develop also mga musculoskeletal pain, like mga body pains, and also patients with rheumatoid arthritis can also experience joint pains. But not really from ILD. So, depende kung ano yung naging sanhi ng ILD. Yes, oo. Okay. And di ba alam natin kasi lungs and heart, they like work together Pagka chronic o pang matagalan na yung problema sa lungs, na-affect na din yung heart eventually. So, does this follow or does this hold true with ILD? Kung nagkakaroon ng heart problems. And yes, actually, pwedeng magkaroon ng tinatawag na congestive heart failure yung mga pasyenteng may ILD. Kasi di ba, sabi nga natin, mababa yung oxygen level sa blood pagka may ILD. So, ang nangyayari, the heart pumps harder than usual, no? Nahihirapan din yung puso, nagkakaroon ng strain yung puso, kaya nagkakaroon ng heart failure. Ay, nako, marami na tayong napag-uusapan. Very interesting ang ILD kahit na it's a rare condition, di ba? And yun nga, like what we said, marami rin talagang pwedeng maapektuhan pala nito, no, di ba? So basically, kasi kalimitan naririnig natin pagdating sa lungs, may hika o kaya may pneumonia. So basically, yung iba hindi na natin hindi aware ang mga tao. But siguro basically rare nga itong ganitong condition. Bihira ang mayroon. But just like what we said a while ago, talagang meron pa rin pong naapektuhan ito. Kung kaya napaka-importante na ito'y tinatalakay natin ngayong araw, mga kasambahay. Naku, marami palang dapat malaman tungkol sa interstitial lung disease. Pero Doc Jean, bago po lumalim mga ating pag-uusap, pansamantala muna po natin ititigil ang ating talakayan para lamang sa ilang paalaala. Mga kasambahay, dyan lamang kayo at magbabalik pa rin ng Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Jean Cabal Sablan, a pulmonologist from Makati Medical Center.
Ito na daw kanina, napag-usapan natin yung what interstitial lung disease is, tapos yung mga manifestations, so yung mga senyales at mga nararamdaman po na sintomas ng pasyenteng may ILD, no? And kung sino yung mga at most risk of having such disease. Now, ito magtungo naman tayo dito sa mga diagnostic measures, okay? So, usually po, ano po yung mga nire-request yung mga tests, okay? Para ma-confirm na itong pasyenteng ito nga ay may ILD or yung interstitial lung disease. Well, yung mga basic tests na ginagawa natin is number 1, yung high-resolution chest CT scan, no? So, this shows yung mga abnormalities sa lungs natin. Nakikita rin natin dito yung extent ng pulmonary fibrosis, no? Number 2, we also do spirometry or pulmonary function test, no? It's a test that measures the volume of the air inside and out of your lungs. So, usually, pag may ILD, nahihirapan mag-fill up ng air yung lungs nila, no? So, nagkakaroon ng lower lung volumes. Ang tawag doon, restrictive pattern or restrictive ventilatory defect, no? Another test would be blood test or serologic markers for mga connective tissue diseases such as rheumatoid arthritis, yung mga lupus, systemic sclerosis, gano'n, no? So, pagka meron ng mga basic tests na to, ang guidelines ngayon, they recommend multidisciplinary discussion, no, among the attending physician and the multidisciplinary team composed of pulmonologists, radiologists, rheumatologists, and if needed, pathologists, no? So, dito dinidiscuss ng mga doktor, yung nire-review nila yung case, dinidiscuss yung case, and nagbibigay sila ng parang form of consensus dun sa diagnosis, to confirm the diagnosis, dun sa monitoring of the disease and the management of the disease. Now, pagka, for example, kulang pa or parang if there's additional tests pa or further tests, we do parang more invasive tests such as bronchoscopy with bronchoalveolar lavage and surgical lung biopsy to obtain a tissue specimen to confirm the diagnosis. I see. Okay. And so basically talagang maraming dapat i-request kasi nga para siguro ma-document din kung ano ba yung naging sanhi ng interstitial lung disease. Okay, kasi you mentioned also about may co-management with other specialties doktora, no? Especially like for example, yung dun sa may rheumatoid arthritis, you need to be working hand in hand with the rheumatologist of the patient. Yes. Actually, here in Makati Med, we have an ILD team, a multidisciplinary team which I am a part of. Oh, okay. That's great to know, Doc. So, yan sa may mga ILD po. Okay, may ILD team sila dito sa Makati Medical Center. Maganda yun kasi basically, you guys are specializing on that particular medical condition, di ba? And syempre, mas hasa kayo dahil mas marami ang inyong nakitang cases. Lalo na, considering that this condition is really a rare one. Okay? And I would want to ask, is there really a cure for ILD? Kasi kanina na-mention niyo po medyo nalungkot ako doon nung sabi niyo, may pulmonary fibrosis is scarring. So of course, di ba, that's sad to know. But still, is there a cure for this condition? Well, sadly, wala siyang cure. So wala siyang cure, but certain medications can, improve the symptoms and can slow disease progression. And probably, lalo na kung may concomitant na problem talaga. Yeah. Kasi 'di ba, kung buti kung dito lang sa lung yung issue primarily. Like for example, 'di ba na-mention yung kanina doktora, nangyayari yan pwede sa mga construction workers. Siguro yung mga naghahalo ng semento, na-i-inhale ganyan. But of course, siguro pagka nag-withdraw na sila sa ganung exposure tapos na-diagnose ng mas maaga, kayang mahabol, tama doktora. Yes. However, kung iba ang naging sanhi, may ibang sakit, so medyo mas mahirap kasi you would have to direct the management towards sa sakit na nagdulot ng ILD. O, tama po, doktora. Yes. No? Okay, so yon. So basically, pero kalimitan po, ano ang dikahon or usually yung management protocol nyo or treatment protocol sa pasyenteng may ILD? Well, first of all, yung na-mention mo kanina, no, we need to know the cause muna. Kailangan malaman yung cause nung ILD kasi iba-ibang cause, iba-iba din yung treatment options, no? And we also need to establish, halimbawa, kasi nasabi natin yung idiopathic or unknown cause. Kailangan natin ma-establish kung unknown cause ba yung ILD nila or idiopathic. Kasi iba din pag IPF, iba din yung treatment option for mga IPF, no? So, first, may mga medications, no? We give yung steroids, corticosteroids, anti-inflammatory, and for mga patients with connective tissue disease, we give immunosuppressants. Tapos, for mga IPF and yung mga progressive pulmonary fibrosis,
we also give antifibrotics, no? Another treatment option would be oxygen therapy, lalo na pag mababa yung oxygen level sa katawan. And another would be pulmonary rehabilitation is a recommendation also. Okay, so can like lung transplant be a consideration in managing interstitial lung disease? Okay, yeah, lung transplantation is actually an option, no? Lalo na pag parang last resort na natin yon, lalo na for mga severe cases of ILD, especially pag na-maximize na yung treatment options nila, tas hindi naman masyado nag-benefit dun sa treatment option, then we can offer lung transplant. Kamusta po yung success rate ng lung transplantation lalo na in the Philippine setting? Actually, wala pa. Wala pa tayong lung transplant dito sa Pilipinas, but meron na, magkakaroon na siya sa lung center. Sana maging maganda ang outcome. In fact, alam ko meron ng isang patient na yung first patient supposedly, alam ko naka-admit na ngayon as we speak. Talaga? Yeah. So we're praying for the success of the procedure sa pasyente yun. Doktora, kanina, maibalik ko lang kasi I forgot to ask, how young, yung patient po ng ILD na na-encounter nyo so far? 42, mga ganon. Yeah. No, I just asked, kasi how young po ba pwede magkaroon ng onset ng ILD? But of course, kanina, it will still boil down kung ano yung sanhi, hindi ba? But it depends kasi. But yun yung mga lupus, minsan kasi fibrosing din siya na ILD. So yung mga lupus, yan, mga younger age yun. Mga 40s, 30s. May na-refer sa amin na for multidisciplinary discussion, 23, 24. Very Bata young. pa, nurse. Very, very young pa, no? So, kasi nga, may lupus siya. Ayun na naging cause niya. Yeah, oo. So, iba-iba. Depende. Yung iba naman, yung older age group, pag mga IPF naman. But can you say that ILD can, somehow still be preventable? Well, we can prevent ILD by smoking cessation. Kasi 'di ba pagka smokers at risk din for ILD. We can also pagkahalimbawa, alam natin may exposure tayo dun sa mga elements that we know that can cause ILD. We can wear mga respiratory masks, just to filter lang the dust, And then, pero pag mga connective tissue disease, usually hindi siya preventable. Kasi may genetic predisposition po, Oo. Okay, so, yan. So, you mentioned about yung avoidance of exposure, Doktora? Baka meron kang gusto mga reminders sa mga individuals who are, at highest risk po in having this. Yung may chronic exposure sa certain substances and you might want to call their attention. Doktora. Ayun, yeah. So, if you're chronically exposed to certain substances that can cause ILD, better to wear talaga a respiratory mask, para lang for your protection as well. Lalo na pagka long term, matagal na nagtatrabaho sa construction or matagal na nagmimina, usually mga years, decades nga lalo na mga 20 years, 30 years na, so mas madaming, nag-accumulate yung exposure kasi to these dusts. So, pang-matagalan talaga ang pinag-uusapan natin. Siguro kasi initially, di ba, our body has its way in compensating naman Yeah. O kaya lang, pagkatulad niya na na-mention yung kanina, over time, magkakaroon na ng scarring, ganyan. Okay, and siguro baka it's worth mentioning also that our immune system has to be up all the time, di ba? Right. Para our body can battle kung ano man yung mga na-expose tayo na foreign bodies. We also have to have a healthy lifestyle, tapos yun nga, yung wag manigarilyo. Pero kasi, Doktora, if I may cut, alam natin, di ba, minsan yung ganitong mga klase ng trabaho, ito po yung, especially nasa labas sila, or siguro baka stress din sa work, kalimitan ito rin yung parang mas engaged sila sa smoking So basically, dalawa yung exposure nila. Yung dun sa yung occupational hazard, okay? Plus, of course, kung tawag to smoking also on the side, di ba? So, together, dalawa yung problema. Okay, so with that, baka meron po kayong final words para sa ating mga viewers and you might want to invite them to visit you here at Makati Medical Center. Yun nga. So, for mga patients with may mga chronic cough, tas may mga hingal, wag patatagalin yung ubo at yung hingal, Kailangan magpa-check up agad-agad, wag patagalin up to months or even, kasi sometimes we catch these patients, 1 year na palang hinihingal or inuubo. So,
as early as possible, magpa-check up na kayo sa doktor ninyo. Yeah, kasi alam natin, early diagnosis would mean early management and True. prevention of complications. And Doktora, baka gusto silang imbitahan na to visit you here at Makati Med. So, sa inyo po na may mga simptomas ng mga respiratory symptoms, you can actually visit us. Meron kaming ILD team, no, composed of, as what I've said earlier, yung mga rheumatologist, pulmonologist, radiologist, no? So, kung meron kayong mare-refer na mga patients na may ILD or ILD suspects, then you can come and visit us here. Okay, thank you once again, Dr. Jean Cabal Sablan, a pulmonologist from Makati Medical Center. Mga kasambahay, ugaliin po natin i-prioritize ang ating mga kalusugan. Ang lagi naming paalala, prioritize your health over hectic schedules or uncertainties. Taking the time for these crucial checkups is an investment in your well-being that pays off in the long run. At bago po tayo pansamantalang magtapos, mga kasambahay, ilang tips po ang aming ibabahagi sa inyo. Katulad ng ating napag-usapan kanina, malaking abala sa ating kalusugan pagka ang ating baga o mga lungs ang naapektuhan ng dahil sa sakit. Kaya't para po matulungan din natin ang ating sarili na makaiwas sa mga sakit, alamin po natin ang mga dapat gawin para mapanatiling healthy ang ating lungs o baga. Para sa detalye, let's watch this. Magandang umaga mga kasambahay. Pag-uusapan natin ngayon paano nga ba natin manapanatili ang pagkakaroon ng healthy lungs or baga. Dahil sa panahon ngayon, nalaganap ang air pollution, hindi lamang sa mga urban areas, maging sa mga semi-urban areas ay nagkakaroon ng pollution. Mahalaga na mapangalagaan natin ngayon ang ating baga para ito ay nakakatulong lalo na sa ating pangangatawan sa pang-araw-araw. Ang proper lifestyle na sinasabi natin na mabilis na makakatulong para mapanatiling masigla at healthy ang ating baga. Number 1, kailangan nating i-build yung ating immune system. Paano natin gagawin? Siyempre, sa pagkain natin ng mga matataas sa vitamin C, maging yung mga vitamin A, vitamin E, at yung iba pang vitamins na kailangan natin, gaya ng araw na hindi natin ginagawa sa pang-araw-araw, nakakatulong para mapasigla ang mga alveoli or mga linings ng ating baga. Kasabay nun, pwede tayong maglakad ng 30 minutes, kasabay ng mga proper breathing na galing sa ating diaphragm para maganda ang ating paghinga at na-expel yung mga pollutants at iba pang mga problema sa ating baga. Maging yung ating mga iniinom, kailangan ay malinis na tubig at kailangan tayo nakakapag-hydrate para yung mga linings ng ating mga baga, maging yung ating blood oxygen na umiikot sa ating baga, na karugtong ng ating puso ay malinis na tumutulong na healthy at maganda na masigla. Kasabay noon, ay kailangan nating nagkakaroon ng maayos ng tulog sapagkat sa quality sleep ay nagre-repair, nagre-rejuvenate at nagre-recharge ang ating baga kasabay ng ating puso para tayo ay magkaroon ng napakaganda at napakasiglang baga. Kasabay niyan ay pwede nating gawin yung ating mga pag-iwas doon sa mga sources, hindi lamang yung mga air pollution, maging yung mga bad habits na paninigarilyo para hindi mauwi sa mga komplikasyon, hindi lamang simpleng mga pneumonia, bronchitis, especially yung mga lung cancer issues ay maiiwasan. At ganoon din naman yung ating pong mga ginagamit na mga kinakain at yung ating itinuturing na ipinapasok sa ating bibig ay napaka-importante. So, kaya kailangan araw-araw na i-expose tayo ng 30 to 1 hours sa vitamin D kapagkat ito rin ay nakakatulong lalo na dun sa mga bad viruses na sources ng regular na mga respiratory diseases na pwede nating gawin sapagkat ang mga viruses, bad bacteria sa matagal na exposure ay pwede nating gawin. Ang isa sa itinuturing natin na regular na regimen or lifestyle na pagkagising natin ay pag-inom ng warm water at lalagyan natin yan ng pinch of salt para ma-maintain yung acidity, yung pH level, at isang piga ng kalamansi
para po maproteksyonan yung ating mga bibig, yung ating lalamunan, larynx, trachea, maging yung po ating baga ay matutulungan na healthy. Iniiwasan din natin, lalo na kung po tayo ay may mga komplikasyon sa baga or nagsisimula na tayo magkaroon ng problema sa baga or yung simpleng pag-uubo, pagsisipon, ay iniiwasan natin kumain ng mga dairy products sapagkat ito ay nagtitrigger na magkaroon pa tayo ng mas maraming problema. Iniiwasan din natin yung mga pagkain ng sobrang matatamis. At syempre, yung mahihilig sa malalamig. Oo, iniiwasan natin na dapat ito ay maiwasan yung simpleng room temperature ng mga pagkain, lalo na yung mga beverages, ay pwede natin gawin. At syempre, yung mga paborito ng nanay, walang makakapantay sa hot soup, pwede yung mga chicken soup, or mga simpleng soup na galing sa mga gulay at prutas na pwede kung kayo po ay may sakit man or may ubo, may sipon, ay dapat maging parte ng ating diet. Ito po ay ina-advise ko lalo na kung tayo ay matutulog na, yung simpleng light diet, sabayan nyo ng mga 2 to 3 pieces ng mga fiber, ng mga wheat or whole wheat fiber or root crops ay napakagandang turing para sa ating baga. Siyempre, iniiwasan din natin naman tayo na magpuyat or kaya kung tayo may mga ginagawa, lalo na yung ating mga kasambahay na ang trabaho ay sa panggabi, kailangan magkakaroon tayo ng quality time, nakakapag-rest, nakakapag-relax, nakakapag-maintain ng fluids, or kung kaya natin pumunta, simply, para tayo ay magkaroon ng detoxification, cleansing, yung mga sauna sa bahay, yung pagpainit, or yung simple pag-inom ng quick shower na pwede natin gawin na mainit, na maligamgam na tubig, ay makakatulong din para po malinis, hindi lamang po yung mga sweat glands natin, maging yung pong ating respiratory na gaya ng baga. So, iniiwasan din natin yung pagkain ng sobrang mga artificial na merong matatamis at yung sobra po na mga malalamig at yung mga pagkain na makaka-irritate ang ating mga lalamunan, lalo yung mahihilig sa spices. Ito po yung mga dapat nating iwasan. Dapat tumutok tayo sa mga pagkain na magbibigay ng maraming antioxidant, magbibigay ng magandang vitamins, or magpaparelax, or magpapadetoxify, magkikleanse ang ating baga. Or kung simply, kung gusto niyo po naman ng mga floral or mga herbals, yung mga florals natin gaya ng mga gumamela, roses, yellow bells, maging yung mga spices natin na gaya ng luya, luyang dilaw, maging yung ating mga bulbs, garlic at onion, hindi lamang sa gisa ng ating pagkain, pwede natin gawin yung soup or juice or tea na magandang maglilinis at natural expectorant para mapanatiling maganda at healthy ang ating baga. Sana ay marami kayong natutunan sa episode natin ngayon, and for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. And with that, mga kasangbahay, naku, sana po ay may natutunan kayo at maging daan itong programang ito na mas maging malawak ang ating mga kaalaman at para mag-udyok po sa atin ng pagpapahalaga sa ating kalusugan. Mga kasangbahay, dyan lamang kayo, magbabalik pa rin ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, naku, bago tayo pansamantalang magtapos, isa pong kwento ang aming ihahatid sa inyo. Tunghayan natin ang istorya ng isang dalaga kung paano niya nilalabanan ng kanyang sakit na interstitial lung disease. Tunghayan po natin ito. Nagsimula po nung grade 6 po ako, nung nag-aaral po ako. Bigla lang po akong nakaramdam na parang hinihingal po ako. And then sinabi ko po yun sa mama ko. Tapos sabi niya lang po na baka kinukulang lang po ako sa tubig, inom lang po, ganun. Pero after po ng ilang weeks, bigla po akong inuubo. Then lumalala na po yung ubo ko, tapos nagpa-check up na po kami. Sa murang edad ni Marilyn, pagsubok sa kanyang kalusugan ang kanyang nilalabanan.
Bagamat hindi pa gaanong malinaw sa kanya ang kanyang karamdaman, hindi siya tumigil at ang kanyang pamilya na harapin ang hamong ito sa kanya. Isang buwan po akong nagpapacheck up nun sa doktor ko pero hindi po ako gumagaling. Then after po nun, nangayayat na po ako tapos na-confine na po ako. Bali, every month na po nun, nung 2011 po na yun, nasa hospital na po ako at hindi na po gumagaling. Bali, dun na po siya nag-start. Ang unang diagnosis kay Marilyn ay ang sakit na pneumonia. Ngunit sila ay maraming tanong dahil bakit hindi gumagaling si Marilyn. Hanggang sa umabot na ng taon at pati ang puso ni Marilyn ay naaapektuhan na rin. Kaya't kinakailangan na niya ng oxygen tank upang maging mahinahon ang kanyang paghinga. Pneumonia daw po pero hindi po siya gumagaling. Ilang linggo din po akong naka-antibiotics, nag-test din po sa TB, lahat po negative. Hindi po talaga siya nawawala yung ubo ko. Andun pa rin po yung ubo at yung hingal po. Noong 2012 na po, doon na po kasi nagkomplikasyon na din po yung heart ko dahil nga po sa kakaubo, napapagod na po yung puso ko. Kaya nag-suggest na po yung mga doktor na need ko na daw po ng oxygen. Nangingitim po yung labi ko, nahihirapan po talaga akong huminga. Bumababa po yung pulse ox ko. Unti-unting naging malinaw kay Marilyn ang kanyang karamdaman at unti-unti rin niyang natatanggap na ang kanyang kalagayan ay lifetime condition. At sa kabila ng kanyang karamdaman, hindi siya tumigil na magtiwala sa Diyos upang hindi mawalan ng pag-asa. Noong 2012 po, na open lungs biopsy po ako, doon po lumabas yung interstitial lung disease ko po. Noong 2012 na lumabas po yung sakit ko na interstitial lung disease, hindi po siya masyadong na-explain sa amin ng doktor na pang lifetime na po pala yung sakit ko. Bali, wala po kaming idea talaga ng family ko na magtatagal po yung sakit na ganito. Kaya hindi ko rin po masyadong naisip yun. Pero ngayon po, nung nga pong medyo nagkaka-idea na po ako sa sakit ko, na nawalan din po ako ng chance, nawawalan, kasi nga po sabi po nila lifetime oxygen. Pero andun pa din po yung hope na lagi po akong nagdarasal na sa awat tulong po ng Diyos na gagaling din po ako. Wala na po talagang imposible sa Diyos, lagi lang po magdadasal. Dahil sa kanyang kalagayan, hindi maiiwasan ni Marilyn na huminto muna sa pag-aaral. Kaya't minsan ay nakakaramdam rin siya ng inggit sa ibang mga kabataang pumapasok sa eskwela. Ngunit dahil sa tiwala sa Diyos, hindi nawawala ang kanyang pangarap na makapag-aral siyang muli. Wala po ako nun. Bali, parang naging hospital bahay lang po ako nung taon po na yun. Yung mga kabatch ko po nasa school din. Ako naman po nasa hospital po palagi. Yun po yung naging routine ko po. Kaya hindi din po ako nakapag-aral ng high school. Bali, 7 years po akong na-stop. And then, nag-ALS lang po ako for junior high noong 2019 po. Naiinggit po kapag po nakikita ko po sila sa internet. Nakikita ko po na sila may mga bagong kaibigan, na classmate. Tapos ako nasa hospital po, gano'n, naka-confine. Tapos, ano lang po, iniisip ko na lang po na balang araw din po gagaling ako. Tapos makakapag-aral din po ulit ako. Magkakaroon din po ako ng mga kaibigan. Ngayon ay nililibang na lang ni Marilyn ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang munting negosyo. Dahil para kay Marilyn, hindi hadlang ang karamdaman para sa pag-asa sa buhay. Dati po wala, talagang sa bahay lang po. Pero ngayon po, magawa po ako ng mga flowers ko po. Nagiging libangan ko po siya. Last year, December lang po ako nag-start. Siya na po yung naging libangan ko and turn to small business po siya. Sobrang saya po kasi may mga bumibili po at nagtitiwala po sa gawa ko. Marami pong bumili and sinasabi nga po na maganda po yung gawa ko. Isa sa ipinagpapasalamat ni Marilyn ay ang pagkakaroon ng mabubuti at mababait na magulang sa pagtiyatiyaga na alagaan siya. Salamat po sa Diyos kasi nagkaroon po ako ng magulang na kagaya nila na
Hindi po ako pinapabayaan. Sa ilang taong may sakit ako, lagi po silang nandyan sa tabi ko, hindi nila ako iniwan. Sobrang swerte ko po na sila po yung naging magulang ko. At sa awa at tulong ng Diyos, isang mabuting balita para kay Marilyn na maaaring malunasan ang kanyang karamdaman sa pamamagitan ng lung transplant. Kaya't nais ring ibahagi ni Marilyn sa lahat ng may karamdaman, huwag sila mawalan ng pag-asa at sa Diyos ay magtiwala. Sinabihan po kami ng doktor ko na may chance pa daw po akong gumaling pero sa lung transplant na daw po. Bali, waiting po kami sa donor for lung transplant. Sa Diyos lang po talaga kumakapit. Siya lang po talaga yung sandigan ko. Sa lahat po ng nanonood ng Doctors on TV, patuloy lang po kayong sumubaybay. And sana po wag po kayong mawalan ng pag-asa. Lagi po kayong magtiwala sa Diyos. And with that, we conclude today's enlightening episode. Ang lagi naming dasal sa lahat po ng mga may pinagdadaanan, lalo na sa kanilang mga kalusugan. May God bring healing and guidance to each one of you, mga kasambahay. Always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Okay, so ang cervical cancer ay cancer o pangit na bukol sa kwelyo ng matres. Simple as that, ganun lang po siya. Pangit na bukol galing sa kwelyo ng matres o cervix. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. As we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet Kuya Daniel Razon na wala pong sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko. And also to our BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. And syempre binabati ko po si Iyo, si Iya, yung aking kambal, si Doc Alain and si EJ. Also, binabati natin yung ating mga pasyente sa Barba Cabodil Health and Wellness Center. And Nanay and Tatay, I love and miss you both very much. And also, we would like to greet KDR Group of Companies, VP Nolly, VP Joseph, and VP Bong. At sa ating pong kasambahay, naku, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. Always remember, health is wealth. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box Dr. Sara Barba Cabodil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/ABCBRC
Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabodil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Really do.